Papuri po at pasalamat sa ating nag-iisang Diyos at mapagpalang oras po sa bawat isa sa atin. At napakapalad po ng bawat isa dahil muli po tayong nagkasalo-salo upang ating gunitain, ating iselebra ang ating ikawalong pasasalamat ng sentro po na Amang Tres. At tayo po ay mapalad dahil naitatag po ang lunduyan na ito na kahit nasa iba yung lugar po tayo, iba yung bansa, nasa malayo po tayo, wala po tayo sa ating bansang sinilangan. Tayo po ay patuloy na nakakapagganap ng ating mga tungkulin. At hayaan niyo po na magbigay po ako ng mga kaunting pagpapaliwanag sa ating pong tema at sa mga naibigay po na sulat sa atin ngayong araw na ito na ang ating pong tema ang sabi ay ang mga panalangin ng mga hinilang ng Diyos. Ang pagkatatag po ng ating lunduyan ay isa po sa mga panalangin ng bawat isa sa atin. Nananalangin po tayo na nawa na kahit tayo ay malayo, tayo ay makasumpong at makagawa at makapagpatuloy sa mga tinanguhan nating tungkulin sa ating Panginoon. At ang sabi po dito po sa naibigay na sulat na naibigay po sa atin noong nakaraang linggo, kung paano po ang sabi dito. At nang dumating ang ibang anghel at tumayo sa harap ng dambana na may hawak na isang gintong pangsuob ng kamangyan at binigyan siya ng maraming kamangyan upang idagdag ito sa mga panalangin ng lahat ng mga banal sa ibabaw ng dampanang ginto na nasa harapan ng bukdukan. Ang mga kamangyan po na ito ay yung tinatawag po na insenso na noong unang panahon upang mag-alay ng panalangin ang mga tao ay sinisindihan po nila ito. At yung usok po nito, yun yung magsisilbi na kapag umakyat po ito, yun yung sa kanila na naririnig ng Panginoon, umaakyat sa taas yung mga panalangin. Ngayon, paano po ba ang bawat isa sa atin? Alam po natin, lagi po tayong pinapaalalahanan ng mga bumabagong batlayan na ating lalo tayong magsigasig at yung ating mga marubdob na panalangin, yun yung ating laging ganapin. Lagi tayong makipag-ugnayan sa ating Panginoon. Ano yung hinahanap po ng Panginoon sa atin? Ano yung pinakamabisang panalangin ng bawat isa sa atin? Hindi po ba yun yung mga gawa natin? Na sa bawat paghingi po natin, sa bawat pagpapasalamat natin, sa bawat paghingi natin ng patnubay at mga biyaya sa ating Panginoon, kailangan ang bawat mga paghingi na ito ay magkakaroon ng mga buhay sa atin. Kailangan na tayo ay gumanap sa mga tinanguhan nating tungkulin sa Kanya. Ang naibigay po na tinapay ng buhay sa atin ngayon ay napakaganda. Hayaan niyo po, dahil tugma po ito, ano po yung kasunod ng mga panalangin natin? Ano yung hinahanap ng Panginoon upang yung mga panalangin natin, alam natin na maibibigay at ito yung hinihintay sa atin ng Panginoon. Ang sabi niya po dito sa unang Tesalonica, sa Kapitulo 3, versikulo 2b. Tinapay ng buhay. 3 hanggang 5. Ang sabi niya po dito, upang ang sino may huwag mabagabag sa pamamagitan ng kapighatiang ito, sapagkat kayo rin ang nangakakaalam na itinilaga kami sa bagay na ito. Sapagkat sa katotohanan, nang kami ay kasama ninyo, ay aming sinabi ng una sa inyo na kami ay mga babata ng kapighatian, gaya ng nangyayari at nalalaman ninyo. Dahil dito naman, nang hindi ko na matiis pa, ay nagsugo upang matalastas ko ang inyong pananampalataya, baka sa anumang paraan, kayo'y nangatukso ng manunukso, at ang aming pagpapagal ay mawala ng kabuluhan. Sa bawat panalangin po natin, alam po ng bawat isa sa atin, gaya po ng nasusulat dito, na tayo po ay kakaharap, lalo na po sa pagsunod natin sa ating Panginoon, sa ating bawat paglakad, sa bawat paghakbang natin, patungo sa daan na inihandang daan ng ating Panginoon. Tayo ay dadaan sa maraming pagsubok. Sabi nga po niya, katulad ng isang ginto,
ang isang ginto, kailangan dumaan yan sa apoy upang maging puro at maalis yung mga hindi ka nais-nais, upang lalong maging puro ang kanyang pagkaginto. Ganito po ang nangyayari, ganito po ang sinasabi. Sa ating bawat panalangin, alam natin na tayo ay dapat magpakatatag at alam natin na ipapanguna na sa atin na tayo ay dadaan sa mga iba't ibang pagsubok, na ang mga pagsubok na ito ay siyang ikakatibay din naman natin. At ang sabi niya, huwag daw tayong mabagabag dahil alam natin na ang ating Panginoon ang siyang kasama natin. At ganun din po ang dito sa tubig ng buhay na naibigay sa atin sa unang Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 14 hanggang 16, at nasaklaw po ang Kapitulo 5, 1 hanggang 2. Ang sabi niya po dito, huwag mong pabayaan ang kaloob na nasa iyo, na sa iyo'y ibinigay sa pamamagitan ng hula na may pagpapatong ng mga kamay ng kapulungan ng mga presbytero. Pinapaalalahanan po tayo na tayo po ay gumanap, na huwag daw po nating pabayaan yung mga ibinigay na kaloob sa atin. Ating isilbi yung ating sarili dahil ibinigay sa atin ito ng Panginoon, hindi upang itago natin, kung hindi upang ating ipamahagi, upang sabi nga niya, laging nating naririnig sa ating mga mabumbatlayan na yung mga ilaw na nasa atin daw pong ipatong sa ibabaw ng lamesa, upang yung mga kapatid natin na hindi pa nakakasilaw doon sa ilaw ng Panginoon, ay sila ay masilawan din at mailawan din sila. At hindi lang tayo yung maliligtas, kung hindi sakop ito sa tinanguhan nating tungkulin, na hindi lang tayo yung makakarating doon sa inihanda na tahanan ng ating Panginoon, kung hindi lahat ng mga kapwa natin. At ituloy ko po, ang sabi niya, magsipag ka sa mga bagay na ito, tumalaga kang lubos sa mga ito, upang ang iyong pagkasulong ay mahayag sa lahat. Mag-ingat ka sa iyong sarili at sa iyong turo. Manatili ka sa mga bagay na ito, sapagkat sa paggawa nito ay iyo ring sarili ang ililigtas mo at pati ng mga nagsisipagkinig sa iyo. At ang sabi niya po, itutuloy ko po, huwag mong pagbikaan ang matanda, kundi pangaralan mo siyang tulad sa ama, ang mga kabataang lalaki na tulad sa mga kapatid. Hanggang 2 pa? Versikulo 2. Tuloy na po. 4:16 hanggang 1. Ayun lang. Hanggang doon lamang po sa huwag mong pagwikaan ang matanda, kundi pangaralan mo siyang tulad sa ama, ang mga kabataang lalaki na tulad sa mga kapatid. Nawa po ang bawat isa sa atin ay magsilbi na mga letra na babasahin ng bawat isa, at ng mga, lalo na po ng mga kapatid natin na wala po sa ating sa pananampalatayang ito. Ang bawat isa po ay magpatuloy sa daan at sa sinimulan po natin na mga pagtatrabaho po natin. At huwag po daw tayong mabahala, huwag tayong mabagabag, huwag tayong matatakot dahil alam natin na ang Panginoon ang kasama natin. At alam natin na sa bawat mga panalangin natin, may isang Panginoon na nakikinig sa atin. At darating yung takdang panahon na maibibigay yung mga panalangin natin. Minsan, hindi man yung saktong hinihingi natin. Minsan, sinasabi niya, wala kang naririnig, pero yun ay para sa ikabubuti mo. Magtiwala lamang tayo at magpatuloy tayo sa ating pagtatrabaho sa Kanya. Muli po, ito na lamang po ang aking maibabahagi, ang papuri po at salamat sa ating nag-iisang Diyos. Muli po maraming salamat at magandang oras po sa bawat isa sa atin. Salamat po.